Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. The front page is reserved for the biggest and latest news. Biggest and latest news. Sino ba ang mainit ng mga panahon na yon, mga clear? Of course, yung nangyaring sesyon. Nagkaroon ng quorum at inelect itong si Senator Sherwin Gatchalian. At dahil yun ang latest, yun ang mainit, gusto niya makipagsabayan. Dapat nandoon din daw siya. At dapat nilagay na he is still the Senate President. Kung pipilosopuhin ko yan, ang gagawin ko dyan, kung ako reporter o editor, front page, Alan Peter Cayetano, sinipa na bilang Senate President. Kung gusto niya talagang ganun ang balita, di ba? No? O sinipa na bilang Senate President. Then nagpapatawa lang ako. Balik po tayo dito. Diba? So, dahil hindi siya pinasok, hindi siya nilagay, hindi siya sinabay, parang gano'n na nga ang lumalabas. Ang mga taga-media ay bayaran. Diba? O, tuloy tayo. Yung bang bagong kaganapan. Yung po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. Ayun. Yung dating nahalal ka na Senate President. Tapos may bagong umusbong. Parang dito yan, mga kaklire, di ba? Halimbawa, Miss Universe, in-announce, may bagong Miss Universe. Napalitan yung isa. Di ba? Pero pa-wave-wave pa, yung dati, yung papalitan. Gusto ni papalitan, sabay silang ipa-front page. Di ba? Ayan, ilang. Okay? Sabay silang ipa-front, tama ba? Ipa-front page. Di ba? So, di ba? Yun yung feeling na pabida. Kaya nagtampo sa media. Pero may mas malalim pa akong inisip dyan. Mamaya, tapusin lang natin. But nevertheless, it was reported upon. I-google niyo po yun. Mag-ingat po tayo sa paniwalaan o papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture. Ito, Bible verse na rin siya. Sige. For his purpose. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Nako! Sino pinapatungkulan nun, mga clear? Wait lang, may tumatawag, mga clear. Wait lang. Sino pinapatungkulan? Tayo na sasagot. Alam na natin yan, mga tol. Kung sino yung tinutukoy dyan ni Senator Rapi Tulfo. Sino ba yung nag-FB live selling lagi? Sino ba? Sino ba yung pag nag-live selling, ang pangunang bungad lagi sa kanyang mga sinasabi ay salita ng Diyos? Di ba si Alan Peter Cayetano? Wala namang ibang senador ang ganun. I believe si acting Senate President Sherwin Gatchalian ay born-again Christian din. Pero hindi siya ganun. No? Si Robin Padilla, nag-o-open ng mga statement kaugnay ng kanyang paniniwala o pagbati sa Islam. Pero alam naman natin na hindi Biblia ang batayan, kundi Quran. O kaya tukoy talaga natin kung sino yan, mga tol. O, tuloy natin pakinggan ito. Okay, mga clear. So, sino pinariringgan niya? Na mabubulaklak ang sinasabi dahil nagbabasa ng Biblia. Ulit nga natin. Po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Ay, tapos na pala. Yun na yun? Lita, dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Nabitan ako doon Well, anyway, i-analyze natin, mga clear. Okay. So, definitely naman natin kung sino pinariringgan ito.
mabubulaklak na salita. Mm. Alam mo, mga klira, wala tayong ituturo dito. Pero yung iba mabubulaklak na pananalita, sila talaga yung mapaglinlang. Hindi lahat, sabi ko lang, sila yung nagnanais na maglinlang. Dadaanin ka sa magagandang talks, iinggan niya ka, na ito gawin natin, pero hindi mo alam na nalalagay ka na sa kumunoy. Diba? Hinahata ka na sa kumunoy, tapos sila umaahon mula sa kumunoy. Ingat kayo sa ganyan. Na yung, ito gawin natin, ito gawin natin. Isipin niyo muna yung bawat offer. Okay, ito yung basa ko dito. Bakit kailangan niyang mag-ingay? Nakita niyo, teka nga, sabi ito. Sige, pakinggan natin kung paano niya sabihin. Kasi para may konteksto tayo, mga kri. Kinuha ko to eh. Kinuha ko to. Para may konteksto tayo. Okay? Just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta. Di ba? May frustration din siya. Kaya, agree siya sa sinabi ni Senator Marcoleta na karamihan sa media ay bayaran. Sinishare niya eh. Di ba? Yung frustration niya, nakaka-relate siya sa frustration ni Senator Marcoleta. Kasi frustrated din siya. Napo-frustrate din siya sa nangyari. Ito yung frustration niya, mga kaklit. Ano yung nangyari kahapon? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din. Cayetano, I'm still Senate President. Sa Diba? Actually, mga tol, hindi lang po yan pag-agree kung hindi talagang paniniwala nitong si Alan Peter Cayetano na bayaran ang media. Kung hindi ako nagkakamali, inahanap ko lamang yung video sa pag-uusap nila ni Banat Bay at ni Mocha Uson noon, panahon ni Rodrigo Duterte. Binibigyan niya ito ng instructions na magbabayad ka lamang para ma-interview ka. Ituloy muna natin ang pakikinig dito at hinahanap ko yung video. Kumbaga, wait! Media! Bakit si Gatchalian lang ang finiture nyo? Front page! Tingnan natin kung ito yun ha. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Participant sa media. Nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Yan po yung sinabi ni Marcoleta. No? Sa huling bahagi dito, ipapakita yung sitwasyon na kausap ni Alan Peter Cayetano, si Banat Bay at si Mocha Uson. No? Kung saan, yun nga, para ma-interview daw ng media, magbabayad. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? what areas of Yeah. the country mas may laki chances yung votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede naman kayong tulungan at saka yung tao na select sa traditional media. You can buy it. Yung ngayon, pag interviews ko naman, at pag pinenta nila yung areas around the Gawain ni Alan Peter Cayetano. No? Kaya yun yung pinaniniwalaan niya ngayon na dapat nasa front page siya. Bakit di ka naman nagbabayad? Pero ang masakit na katotohanan dito, ginagawa mo, tapos kayo yung mambibintang, dapat tukuyin nyo na kung sino yung binabayaran ninyo. Di ba? Pakinggan ninyo maigi ito mga tol. mas may laki chances yung votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede naman kayong tulungan at saka yung tao na select sa traditional media. You can buy it. Yung ngayon, pag interviews ko naman, at pag binenta nila Ang interviews daw, binibenta nila. Pag binenta nila yung interviews, interviews, you can give your own questions. So, hindi ka makatap. Ang talk about yung actually. Kayo pong mga anak ng teteng na yan. Anyway, tuloy tayo dito sa pakikinig kay Jose Claire. Ba't ako hindi? Ano ba sabi ni Senator Raffy Tulfo? Luma ka na kasi. Yung issue mo, luma na. Yung pagtuturo mo sa Malacanang, luma na rin. Di mo naman ma-justify, puro ka lang turo ng turo. Ituturo mo dahil ang NBI nandoon. Of course! Ang NBI nandoon. Bakit?
may gustong hulihin eh. Tapos sinarang eh. Di ba? Hindi ba na front page ito nung sinabi niyang the Senate was under attack? Di ba? Oh, sabi nitong tatanga-tangang Duterte supporter na si Myla Gasso, halata namang bayaran ang media kunwari pa kayo. Hindi ko sinasabing hindi totoo yan. No? Ang punto natin dito ay kung sino ang nag-aakusa, siya dapat ang magpatunay. Tanga. Ha? Nag-aakusa si Marcoleta, di patunayan niya. Nakita mo naman yung pinakita kong video kanina, si Cayetano mismo ang nagsasabi. And ako bilang dating pulis, personal kong na-experience yan. May mga pumupunta sa aming istasyon, mga tabloid reporters lang, mga maliliit na reporter, no? Hindi ako magpapangalan kasi paninirang puri yun eh. Pero experience ko talaga yon, no? Pero marami ang talagang nagbabalita ng naaayon po sa katotohanan. At even sa mga vloggers, maraming bayaran. Hindi ako magpapangalan, syempre. Oh. Pero kung hahamunin niyo ako na mag-aakusa sa isang tao, dapat may ebidensya ako. At hindi ko gagawin dito yun. Ha? Kasi hindi ito yung tamang platform para maglabas ng ebidensya. May proper forum. Di ba? Kung tumatanggap ang mga yan, hindi mo dapat sabihin sa harapan ng publiko. Ireklamo mo. Ganun lang kasimple yon. Kaya wag niyong ilihis yung usapan dito. Ang punto kasi dito, yung issue kay Marcoleta at dito kay Alan Peter Cayetano na gusto pabida. Na porket hindi siya nailalagay sa pahayagan sa front page nito, nagiging issue sa kanya. Yun ang tunay na dapat pinag-uusapan dito. Oh, bakit? Sige, tuloy natin ito mga kliran. Okay. Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. O, okay lang yun kasi araw nila kapon. See? May tampo. Okay lang yan kasi araw naman nila. Pakinggan nyo itong magsalita. Siya ay ambassador of Jesus Christ, ang sabi niya. Pero pakinggan nyo ang mga salitang nagmumula sa kanya. Pakinggan nyo mabuti. Kung paano siya mag-ad hominem, pero cool. Pero ad hominem pa rin. Kung paano siya magmaliit, cool. Pero nagmamaliit pa rin. Di ba dapat pag maka-Diyos tayo, mas humble tayo din. Mas humble tayo dapat, di ba? So kung aaralin nyo yung body language nito si Senator Alan Cayetano, hindi ko alam, ipagpaumanhin, kung hindi ko nakikita, ayoko siya i-judge pero ito kasi yung nakikita ko. Parang hindi, ang kinikilos niya ay parang yung hindi nasasabi sa Biblia. Or parang hindi siya yung aral. Sa mga pag-ad hominem niya, pag nakikipagdebate siya, kung paano niyang patulan ang babae. Especially nung panahon ni Senator Nancy Binay. Pangalan mo Lourdes, hindi Marites. Ba? Kakaiba, no? Anyway, panoorin nyo ng buo yung vlog ni Yusek Clear, no? Kaugnay nung kanyang obserbasyon dito kay Alan Peter Cayetano. Although sinabi niya na ayaw niyang i-judge si Alan Peter Cayetano, pero ang obserbasyon niya, di lang natin tinapos mababanggit niya dyan na pabida at gusto laging tama itong si Alan Peter Cayetano. And 100% nag-a-agree ako doon. No? At ako na magko-conclude kung hindi kayang i-judge nitong si Yusek Clear sa harapan ng camera, itong si Alan Peter Cayetano. Ako na magsasabi. Lagi ko naman itong sinasabi. And this is my opinion. No? Demonyo sa paningin ni Top 1 si Alan Peter Cayetano. Ulitin ko pa. Demonyo sa paningin ni Top 1
si Alan Peter Cayetano. Balik po tayo dito sa interview kay dating Senador Trillanes. So walang kaguluhan. We'll just take a short break, sir, and we'll Kailan kaya ang session, Tol? Nakadepende po yan kung magre-request ang Pangulo sa Senado. Pero I believe, hindi pa uunahin sa ngayon yan. No? Dahil nga, mas mahalaga yung nangyayari sa Mindanao ngayon, mga Tol. Maliban na lamang kung ang hiling ng ating Pangulo, special session para sa paglalabas ng budget na makakatulong sa Mindanao. Pero kung politika ang pag-uusapan para maghalal ng panibagong Senate President, for example, kung may bumaligtad na dito sa natitirang miyembro ni Cayetano, tingin ko hindi appropriate yung panahon ngayon. And I believe, kaya hindi po nangyari na meron pong bumaligtad kahapon at ngayon at probably this week, baka mali yung kutob ko na, kasi nagkaroon nga ng hindi magandang pangyayari kahapon eh. Hindi maganda sa optics ng kahit sino, lalong-lalo na sa babaligtad, yung isasabayan sa earthquake na nangyari sa Mindanao. Magko-collapse ang political presence nila sa bansa, no? Talagang mababato sila ng kritisismo, hindi lamang ng mga galit sa kanila kung hindi mismo ng mga sumusuporta sa kanila. Simple lang yun eh. Uunahin mo pa ba yung politika kaysa doon sa nangyayari ngayon diyan po sa Mindanao? O, kaya tingin ko sa tanong mo, Tol, walang special session na mangyayari na hihilingin ng ating Pangulo maliban na lamang sa budget na kinakailangan kung ito ay dapat aprubahan ng Kongreso. Kasi kung matatandaan ninyo nung pandemic, 'di ba, nagkaroon ng special session para maaprubahan yung batas na binuo nila para makagawa ng batas na eventually naging batas yung Bayanihan, no, Act. At ngayon tingin ko malaking kinakailangan pondo diyan po sa Mindanao. Pero meron namang mga contingency funds ang gobyerno. Ang tanong lang, baka kulangin. Kung kukulangin yun, kakailanganin ng approval syempre ng Kongreso at that, magkakaroon ngayon ng special session. But other than that, tingin ko hindi maganda para sa kahit kaninong politiko na unahin ang politika at isabay ito sa nangyayari diyan po sa ating mga kababayan sa Mindanao. Tuloy po tayo dito sa pakikinig, mga tol. Sir, balik lang po ako doon sa issue ng liderato sa Senado. What do you think will it take to resolve this? Tingin niyo ho ba ay magbibigay daan si Senator Cayetano or dapat ho bang may tumalon mula sa grupo niya papunta sa grupo ni Senator Gatchalian? Yun po yung pinakang madali, no? Kung may lilipat na isa from Alan's group to Wing's group, Yan, nasagot na natin ngayon lang, ano? Tingin ko, dahil nga po sa nangyari na lindol, baka hindi pa mangyari yan this week. Nabago na yung kutob ko kahapon. Kasi kahapon, ang kutob ko, baka ngayong linggo na to, magkaroon ng pagbabago, baka may tumalon eh. Pero kung ako, senador, hindi ko gagawin yan, mga tol. No? Hindi ko gagawing tumalon ngayon dahil mas uunahin ko ang kapakanan muna ng mga kababayan natin diyan po sa Mindanao. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. pwede yun. Pero kailangan mag-conduct ng special session. Ang presidente, mag-request sila ng special session para ma-effect yung formal election ng Senate President. Dahil hindi pwedeng kahit lumipat na in theory, pero habang hindi yan na-operationalize through a session in the Senate, wala pa rin. No? Si Sherwin pa rin yung pro tempore na status. Pero given the situation now, ultimately bibigay si Senator Cayetano dahil wala na ngang nakikinig sa kanya na mga officers ng Senado. Hindi mo ba nare-realize yan, Alan Peter Cayetano? No? Dapat, sa bagay, sabi nga na Senador Trillanes kanina sa interview na ito, nasa 5 stages pa siya. No? Ano yung unang binanggit niya, although kulang ng isa, sinabi niya nasa denial stage.
Pangalawa, nasa anger or frustration stage. Tapos, denial, and then yung compromise, no? Nasa approach na siya ng pakikipagkompromiso. Pero doon niya pinutol eh. No? Kaya eventually, dapat nalalaman na yan ni Alan Peter Cayetano na sa ngayon ang katotohanan, kung tinuturing niya pa rin ang sarili niya na siya'y Senate President, wala na siyang kaharian. Siya yung hari na walang kaharian, sabi nga ng dating Senate President na si Franklin D. Ron. No? Siya din yung king na walang kingdom, sabi naman ni Ronald Llamas. No? In short mga tol, kung marunong kang makiramdam at meron ka pang awa sa sarili mo, magkukusa ka na. Hindi dahil kinikilala ka bilang Senate President. Kasi yun yung pinagyayabang pa nitong si Alan Peter Cayetano. Nagpapasalamat pa daw siya sa mga Marcos na nananawagan sa kanya magbitiw na sa pwesto kasi kinikilala pa rin bilang Senate President. Hindi na yun ang punto doon, Senator Alan Peter Cayetano. Yung panawagan sa iyo ay hindi na dahil sa posisyon mo. Bakante na yun eh. Yung panawagan sa iyo para ma-formalize na, no? At i-acknowledge mo na yung kasalukuyang liderato na kinikilala hindi lamang ng Malacanang, hindi lamang ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, kundi mismo ng mga kasama nyo dyan sa Senado. In fact, yung website ninyo, ang nakalagay doon sa iyo ay senator na lamang. Wala ng Senate President. Ang Senate President pro tempore ang nakalagay na, hindi na si Loren Legarda kung hindi si Sherwin Gatchalian. Yan na ang katotohanan na dapat tanggapin mo, Alan Peter Cayetano. Pagka nag-insist siya, no, pati yan si Marcoleta, magsubukan nilang mag-insist ng mag-conduct ng committee hearing, pwede na silang i-out of order, pwede na silang i-contempt at ipa-detain. No? Ganyan po yan. Pagka nagde-defy ka ng order, ganun po yan. Kaya pagka, syempre, gusto nila yung gulo, papakita nila sa publiko. Top 1. Ano ba ang dapat? Ang presidente ang magpatawag ng special session o ang Senado ang dapat mag-request sa presidente? Sa aking pagkakaalam, i-correct nyo lang ako kung mali ako. Ang presidente ang magre-request ng special session. Oh, I'm sorry. No? Hindi, ganito. Ang Senado, ang Kongreso ang magsasagawa ng special session. No? Pero dapat manggaling ang request sa presidente. O, tingnan ko kay ChatGPT kung tama yung pagkakaunawa ko, baka kasi mali ako. O, tanong natin. But they don't have anything eh. Wala. Kahit tanungin nyo, bawat empleyado sa Senado, sino yung Senate President na de facto na sinusunod nila, sasabihin nila si Senator Win Gatchalian. Ganun lang po yun. At nakipagpulong na nga po yung union ng mga employees ng Senado kay Senator Win Gatchalian. Sir, you once stood as a senator judge sa kaso naman ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Are you worried, sir, that maapektuhan ng current leadership struggle sa Senado yung napipintong impeachment trial ni VP Sara? O, ito na ang tanong para hindi ako magkamali. Tanong nung isa nating manunood na si Laids Ruel. Ang sagot, sa ilalim ng 1987 Constitution, ang kapangyarihang magpatawag ng special session ay nasa Pangulo. Maliwanag ang nakasaad sa Article 6, Section 15. The President may call a special session at any time. Kaya sa usaping legal at constitutional, hindi kailangan ng Senado na mag-request muna bago makapagpatawag ang Pangulo. Maaaring magpatawag ang Pangulo sa sarili niyang pagpapasya kung may nakikita siyang napakahalagang dahilan. At doon nga sa binabanggit ko sa inyo kanina, na tanong naman ni Delta Games, maaaring magkaroon ng special session ngayon kung kinakailangan ng pondo para makatulong sa Mindanao. But not muna sa leadership change or kung ano man ang sitwasyon diyan po sa Senado. Kasi wag dapat unahin ng gobyerno at ng kung sino man politiko ang politika ngayon. Ang kailangan unahin ngayon kung paano matutulungan ang mga kababayan po nating Pilipino. Gayunpaman, sabi pa dito, sa praktikal na politika, maaaring humiling o magrekomenda ang Senado
o ilang senador sa Pangulo na magpatawag ng special session. Yun na yung binabanggit mo naman. Kung magkakaroon ng 13 bilang na ang majority ngayon, pwede nilang sabihin sa Pangulo, magpatawag po kayo ng special session for purposes of leadership change and appointment of Senate President. But again, babalik po tayo sa sitwasyon ng ating mga kababayang Pilipino sa Mindanao. I believe, hindi nararapat ngayon ang isang special session tungkol sa politika. Ang dapat, kung sakali man na magpatawag ng special session ng Pangulo, kung paano matutulungan ng mga kongresista at ng mga senador ang mga kababayan nating apektado ng lindol sa Mindanao. Balik po tayo sa pakikinig po dito. Hindi po. I'm not worried kasi nga po merong mekanismo ang Senado to deal with Elmer Cura, nareaksyonan na po namin kagabi yung sinasabi nyo po na interview kay former Justice Carpio. And to simplify that, ito po yun eh. Ang pinupunto ni Justice Carpio ay ang senador na nakasuhan ay hindi pwedeng mag-execute ng kanyang office dahil may partikular na provision na dapat sila ay suspendido. Partikular sa Plunder Law at saka sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya pasensya ka na, balikan mo na lamang yung replay ng live stream natin kagabi at doon po na-reaksyonan na po namin yan. unruly senators or those who would try to defy or was this mutiny against a duly elected acting Senate President. So, subukan natin senaryo. July 6, magsisimula, mag-presiding officer si Senator Wing Gatchalian. Kung makipag-agawan ng upuan si Senator Cayetano, idadirect lang yung Sergeant at Arms to detain itong si Senator Cayetano. Grabe, nakakahiya naman yun kung aabot pa sa ganon, di ba? Pero mo, wala ka ng kapangyarihan tapos ipagpipilitin mo pa rin na ikaw yung mag-preside sa impeachment ni Sara Duterte. Nakakahiya na yun, Alan Peter Cayetano. Pero kung kinakailangan gawin, sa pagpapaliwanag ni Trillanes dito, legal na pwedeng gawin sa kanya yon. Cayetano. So, tapos na. Di ba? Wala nang pwede. Ngayon kung susubukan nilang mag-Facebook live siya o hindi siya umattend, mag-press con sila sa ibang lugar, di tuloy lang po yung impeachment. Tingin ko yun ang highly possible na mangyari. Hindi yung una. No? Tingin ko, alam ni Alan Peter Cayetano being a lawyer and syempre long time lawmaker na rin, alam niya ang rule sa Senado na pwede talaga siyang puwersahin pagka siya ng gulo dyan. No? Gagamit ng reasonable force ang Sergeant at Arms pag siya ng gulo. Kaya ang gagawin nito, katulad ng ginawa ng Marites kahapon ni Levito Balicod, no? Sinabayan nila yung hearing sinabayan nila yung consultative meeting ng Blue Ribbon Committee at nagsagawa sila ng press con sa opisina ni Senator Robin Padilla. Kaya kung hindi siya makakapag-preside, tingin ko ang gagawin ng mga Duterte senators na ayaw tanggapin yung leadership nitong si Sherwin Gatchalian, magla-live yung mga yan para i-divert yung attention ng public. After all, ang iniiwas lang naman nila kung tutuusin yung mga ebidensya makita ng publiko no? Pero magpapatuloy pa rin. Bakit kayang magpatuloy ng Senado sa pamumuno nitong si Sherwin Gatchalian? Kasi simple lamang, quorum ang pinag-uusapan. Kapag may quorum, pwedeng mag-business. At kapag may quorum, pwedeng magsagawa ng impeachment trial. Kaya tuloy na tuloy po ang impeachment trial mga tol, kahit magpumilit itong si Alan Peter Cayetano as explained nga po dito nitong si former Senator Trillanes. Trial without them. Ganun lang po ang sistema dyan. They can create a scene which yun yung gusto niyan palagi ni Alan, pero may mekanismo. Ngayon kung may konting kahihiyan pa sa sarili niya, dapat tanggapin niya na yung... Yun ang punto. Kung may kaunting kahihiyan pa ito si Alan Peter Cayetano, tanggapin niya na ang katotohanan na wala na siyang kapangyarihan. Totohanan
na natanggal na siya. Otherwise, talagang aarestuhin siya ng Sergeant at Arms. Ganun po yun. Basta ho sir, may quorum, ano po? Yes, 12 po yung quorum based doon sa basis nila na natanggal na, wala na si Bato tsaka si Jinggoy. So 12 pa rin yung quorum at may na-establish na po yan. In fact, hindi nga kini-question ni Cayetano, ni Alan, sa Supreme Court yan. Bakit? Dapat nag-file na siya ng Bakit? Hindi niya kina-question. Kasi mga tol, alam niyang talo na siya dyan. No? Saka kahit ipagpalagay natin, for the sake of discussion or arguments, manalo siya. Sa tingin niya, may kapangyarihan pa rin siya sa Senado. Wala na. After all, number games yan. No? Unang-una, kung siya kampihan ng Korte Suprema at maging Senate President pa rin, kaya niya bang mag-quorum? Hindi niya magagawa. 10 na lang sila. 'Di ba? 10 na lang siya, tapos may posibilidad pang mabawasan pag nakulong na itong sina Joel Villanueva. Posible si Chis Escudero, mababawasan yung kabila, magiging 11. Tapos sa kanila si Rodante Marcoleta. O mga kasong plunder ang kinakaharap ng mga yan. Di matitira sa kabila, sa majority ngayon, in extreme cases makulong si Chis Escudero, 11 sila. Kay Alan Peter Cayetano, mabawasan ng 2, di 8 na lang sila. Makakapag-quorum ba ang 8? Di ba? Makakapag-quorum ba ang 11? Siyempre, majority eh. Ang quorum, majority lang ang pinag-uusapan. O, di makakapagsagawa ng business ang Senado. Pero, baka hindi pa naman dumating yung punto na may makukulong before July 6. No? Except kay Joel Villanueva. Kasi kung matatandaan ninyo, si Joel Villanueva, nagsalita na po rito ang ombudsman in 2 weeks time. 2 linggo na ang nakalipas. In 2 weeks time, sasampahan na ng kaso sa korte itong si Joel Villanueva. Kaya ine-expect natin, dapat na yesterday, ngayon today, and until Friday, baka may isampa ng reklamo for plunder kay Joel Villanueva. At kung lalabas yan, may sasampa yan, baka sa mga susunod lang na araw, Lunes, kaya kung katulad nung nangyari kay Jinggoy, nilabasan ng isinampa sa korte yung unang reklamo ng Thursday, nakapagpiansa siya ng Friday kasi available yung una, tapos lumabas na bigla yung warrant of arrest para naman sa kasong plunder nung Monday. O ganun po yung posibilidad na mangyari dyan, makukulong. Pag may nakulong na, paano pa makakabuo ng majority itong si Alan Peter Cayetano? Kaya sa huli mga tol, wala na siya. Uulitin lang natin yung sinasabi nitong sina Franklin Drilon at Ronald Llamas na siya ang hari na wala ng kaharian. At dapat tanggapin na yon. Kung may awa pa siya sa sarili, sabi nga ni Trillanes, tanggapin niya na ang katotohanan na wala na siya sa posisyon na yan. Wala na siyang kapangyarihan. Appropriate cases sa Supreme Court para ma-assert niya yung sinasabi niya. Kaso hindi. Kasi nga alam niya, deep in his heart, tapos na ang boxing. May nagtatanong, top 1, sabi ni Gary Buenaventura, kung makukulong ba ang ibang senador, consider pa din ba na sila pa din ay senador or mapapalitan na sila ng mga natalong senador like Atty. Benhur and Ben Tulfo? Unang-una, 101% hindi mangyayari na papalit sina Atty. Benhur at Ben Tulfo. Walang ganun pong probisyon sa ating saligang batas na kapag ka nawala ang isang senador, ang papalit yung ika-13 o ika-14 and so on and so forth. Wala pong ganun. Pero ang pinakatamang sagot dyan ay ine-enjoy po ng bawat senador ang presumption of innocence. Ito po ay bahagi ng rights of the accused. Kapag ka ikaw po ay pinresumed innocent, hindi ka pwedeng tanggalin in particular sa posisyon na pinangahawakan mo dahil lamang merong kang pending case sa korte. Pero take note doon sa batas na binanggit ni dating Associate Justice Antonio Carpio at iba pang mga abogado like Plunder at Anti-Corrupt and Practices Act. Kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakatanda ko, sa Plunder Section 5, sa Graft and Corrupt Practices Section 13, nakalagay po doon na sila po ay shall be suspended from office. Meaning, hindi sila pwede na magtrabaho
bilang senador habang nakadetain po sila sa mga kasong binanggit. No? Baka magtanong kayo, bakit si Congresswoman Leila De Lima ay nakapagtrabaho pa rin bilang senador? Iba po kasi yung kanyang kinaharap na kaso. Wala pong probisyon sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na sususpindihin ang isang elected public official, including senator, kapag pending po ang case niya. Kaya nakapagtrabaho pa rin po itong si Leila De Lima. At taliwas po iyan doon sa naging kaso ni Trillanes noon nang siya po ay senador pa. Natatandaan ninyo, kinulong si Trillanes ng Duterte admin dahil binawi nila yung kung di ako nagkakamali. Hindi, baka malito pa ako doon sa sitwasyon, ano? Baka magkamali pa ako ng pag-alala. Ganito na lamang kasimple. Ayon po doon sa binanggit ni retired Associate Justice Antonio Carpio, dalawang batas yung tinutukoy niyang partikular. Na kapag ikaw ay isang elected public official like senator at kinasuhan ka ng plunder at ng graft and corrupt practices, you shall be suspended from the office. In short, hindi ka pwedeng mag-exercise ng iyong opisina bilang senador. Hindi ka pwedeng bumoto, hindi ka pwedeng mag-participate sa mga activities ng Senado while the case is pending. Kaya yon ay applicable dito kay Jinggoy Estrada at soon, kung sakasakaling makakasuhan si Joel Villanueva, sa kanya, kay Rodante Marcoleta at posible rin kay Chis Escudero. Tungo naman po ako, sir, sa ibang issue. Meron ho ba kayong impormasyon kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa? Ganito po. Ito, maganda yung suggestion dito ni Trillanes, mga tol, no? Ang sinasuggest niya, maglabas ng reward ang gobyerno. At least 20 million pesos. Ako nag-agree talaga dyan. Kasi alam ninyo, isa sa factor kung bakit nahuli si Apollo Kibuloy ay dahil sa napakalaking patong sa ulo nito. No? Perhaps kung lalakihan din ang patong para kay Gerald Bantag, kasi 2 milyon lang ang patong kay Gerald Bantag maliit yun para sa mga dedicated sa kanya. Pero kung gagawin yung at least 10 million or 20 million, itutuga, no? Magsasalita even yung mga malalapit sa kanya diyan. Mahirap ang buhay, sabi nga ni dating Senador Trillanes. Like kay Bato, kapag nilabasan niya ng reward for at least 20 million pesos, may magtuturo kay Bato de la Rosa, sigurado yan. It is just only a matter of time. Anyway, tuloy po natin pakinggan ito. Maraming mga leads na natatanggap, pero kailangan kasi talagang i-verify itong mga leads na ito para masigurado natin hindi tayo mini-mislead, no? O dinadivert kung saan. Kasi pag malapit na natutumbok mo na, pwede silang magbigay ng ibang impormasyon para malihis ka. So, ano ho yan? It's a difficult process, pero ang inaantay ko nga na gawin itong DILG ay magbigay sila ng reward. Pagka nagkaroon po ng reward sa information na mag-lead to the arrest of Bato, naku, mabilis po yan. Mabilis yan. May minimum amount ho ba kayo na nakikita ang dapat iset na reward po? Basta siguro mga 20 million pataas. Ano na yan? Sa hirap po ng buhay, meron nakakita sa kanya, yun po. At mismong yung ibang nagbabantay sa kanya, yun mismo ang pwedeng ipasa sa mga kamag-anak nila para sila yung makakuha ng reward. Ganun lang po yun. Over the weekend, sir, kayo po ay nagpahayag ng suporta para sa recent na movement para sa potential presidential run ni Ito na yung binanggit natin kanina na potential na pagtandem ni Senator Erwin Tulfo at Senator Risa Ontiveros. Si Risa ang isinusulong ng grupo na tinawag nilang Risa na nitong sina Trillanes at mga kasamahan niya dyan ay para sa pagkapangulo. At hinohope nila na mag-combine ang lehitimong oposisyon at administrasyon laban sa mga Duterte. In particular, si Erwin Tulfo as administration bet at Risa Ontiveros as the opposition.
sa pink at dilaw. Kasi malakas ang paniniwala ni former Senator Trillanes na panahon na ngayon pa lamang, iset na nila yung kanilang paglalayag para sa pagkapangulo sa 2028. Kasi nadala na sila nadala na sila ayon sa kanila sa nangyari noong 2022. No, maagang kumambyo paabante ang alam naman natin sinuportahan natin na Uniteam. Tapos si Attorney Leni Robredo nung mga panahong iyon, Vice Presidente, nagbantulot pa sa paghahayag ng kanyang intensyon na kumandidato sa pagka-presidente at ayaw nilang maulit yon. Kayo mga tol, sang-ayon ba kayo sa suggestion na ito ni dating Senador Trillanes? Ako na, ipahayag ko na kanina yung aking saloobin dyan na matalo lamang itong si Sara Duterte, do or die, ika ko nga, kung sino yung winnable, no, na kandidato, yun po talaga ang aking iboboto laban kay Sara Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. Senator Risa Hontiveros. Again, sir, why Senator Risa? Kasi po, nakita naman po natin, aside sa qualification niya, na nag-excel talaga siya sa iba't ibang larangan, pati educational background. Pero ito po, yung pinakita niya na talagang ipinaglalaban niya yung mga Actually, ito yung mas pulido kasi vlog ito Ito kasi live interview. Ito ang pakinggan natin mga tol kung bakit si Senator Risa ang nais nila na maging Pangulo ng Pilipinas sa hanay ng mga pink at ng mga dilaw kung sila yung papipiliin. Umaga po sa lahat ng conveners at members ng Risa na Movement. Una sa lahat, nais ko pong sabihin sa inyo na kaisa ninyo ako, hindi lang sa pagsapi ng Risa na Movement, kundi sa pag-pursue ng lahat ng objectives ng grupo, pati na rin ang inyong mga future activities. Sabi ni Tito Waldo, not winnable si Senator Risa sa ngayon, Pero sa paniniwala nila Senator Trillanes, aangat yan. Ako naman, wala pa akong pinipili ngayon mga tol. Basta ang sinasabi ko lang sa inyo, kung sino ang winnable sa 2028 na tatalo kay Sara Duterte, yun ang kakampihan ko. Kaya ngayon, okay lang sa akin ito. Pinapakita ko lamang po sa inyo na may ganitong grupo ngayon na nagsusulong sa kandidatura ni Senator Risa, but not necessarily na ako'y kakampi kay Senator Risa. Sabihin na may dalawang mabigat na dahilan kung bakit napapanahon ang pagtatag ng samahan na kagaya ng Risa na Movement. Una, in light of what's happening ngayon sa Senado at itong upcoming impeachment, at marami pang mga destabilization activities, kailangan natin magkaroon ng isang pinuno na siya ang gagabay doon sa iba't ibang grupo ng middle forces. Kailangan natin bantayan ang ating demokrasya dahil sa mga susunod na buwan, susubukan nilang gibain itong ating demokrasya. Ikalawa, itong samahan na itinatag natin, ito na ang magiging panimula ng preparasyon natin tungo sa 2028. Hindi po ito maaga. Nako, meron ako nakitang balita Ay nako. Pero sabi ko nga mga tol, mukhang hindi pa appropriate ngayon, ang pagtalon kasi nangyari yung sitwasyon Baka nga sabi ko nga sa inyo mga tol, kung hindi nagkaroon ng lindol kahapon, baka tumalo na sa itong si Joel Villanueva. Tingnan nyo. Ito ngayon yung latest balita. Sabi dito, while there is no confirmation yet, Senator Joel Villanueva is believed to be among the senators eyeing to join the new majority. I do not know lang kung itong picture na ito ay bago. Pero file photo Joel Villanueva Binalita lang naman ng Philippine Star. Tingnan nga natin ang Facebook ni Joel Villanueva kung may post siya tungkol dyan. Parang baka luma naman yung picture. Luma naman siguro. Hindi kasi nagpaparamdam si Joel Villanueva sa napakatagal lately na lang siya nagparamdam. May mga post siya pero basically tahimik lang siya. Tingnan natin kung anong mangyayari. But again, uulitin ko,
sana wag munang sabayan ang politika sa nangyari sa Mindanao. Ano? Ito naman, tayo na may nagre-react lamang sa mga balita. Hindi naman tayo namumulitika dito. No, nagre-react lang tayo sa balita katulad po nung pinapanood ko sa inyo kasi naging bahagi po ng pagtatanong sa balita kanina. At ito yung dahilan kung bakit si Senator Risa Ontiveros ang isinusulong ni Trillanes sa ngayon. Sa baliktaran, ito po ay huli na. Ngayon po ang tamang panahon at ito na nga ang magandang panimula. Ngayon po ang tanong, Wala ka bang ibang argumento, a man with Naaman? No? Kasi kung wala kang ibang argumento, salamat naman at napapasaya na naman kita. Tuwan-tuwa ka na naman eh. Oh. Di ba? Ito yung mga tatanga-tangang DDS na ang alam lang nilang argumento hanggang ganyan lang na salita. Anyway, baka pwede namang magtawag ka pa ng iba pang mga tatanga-tangang DDS na manood sa akin kasi kakaunti lang ang nanonood ngayon sa Facebook 30 lang. Pero ang nanonood sa atin sa YouTube ay 4,400 o 4,300 plus na lang. bakit si Senator Risa? Si Risa Ontiveros ang napili nating maging pinuno ng ating samahan dahil siya ay kumakatawan ng mga katangian na nais natin sa isang pinuno ng ating bansa. Bukod sa kanyang mga qualifications na alam na natin kung paano siya nag-excel sa kanyang educational background, bukod pa riyan, through the years, ilang mga advocacies ang itinulak niya na ipinaglaban niya ang iba't ibang sektor ng ating lipunan. Nandiyan dyan na yung mga mahihirap, yung mga manggagawa, ang kababaihan, ang LGBT community. Ay, hindi na ako bakla. Ha? Tomboy naman ako ngayon. Teka lang, ha? Hindi na ako bakla, mga tol. Tomboy na ako ngayon, ha? Simula ngayon, nawala yung nagsasabi sa akin, bakla ako. Tapos ngayon, tomboy naman ako. Di ba? Pagka tomboy, ganito yung... Anak lang teteng tong mga tatanga-tangang DDS na to. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Pati na ang kabataan at iba't ibang mga sektor pa. Tapos nakita rin natin ang tapang ni Senator Risa na tumindig laban sa mga kapangyarihang mga politiko. Simula kay GMA hanggang kay Duterte. Siya, pinaglalaban niya ang karapatan ng bawat Pilipino. Sa madaling Yan po yung mga dahilan ni Trillanes. Hindi ko natatapusin yung video, balik tayo dito sa kanyang interview. Kasi sinasuggest niya dito na mag-tandem ang administrasyon at ang oposisyon laban kay Sara Duterte. Pero tingin ko mga tol, si Tito Waldo nandyan, pagka nangyari yon, kampihan ng administrasyon si Senator Risa Ontiveros o sino man, kung si Leni Robredo biglang tumakbo, magbibigayan to mga tol eh. Hindi ako naniniwalang sabay na maglalaban yung mga dilaw. Meron lang isa sila dyan na isusulong. Kung sino man yon, sa ngayon, ang pinupursige nitong si Trillanes ay si Risa. Pero sa iba, si Leni. Kung sino man yon, hindi pa natin alam sa ngayon. Kung sino talaga yung standard bearer nila. Pero sa ating administrasyon, di rin natin alam. Pero what if, magkampi nga, i-endorso ng ating Pangulo sa pagka-Vice Presidente si Senator Erwin Tulfo. After all, walang mawawala sa kanya. Kung mandidato siya sa pagka-Vice Presidente, mananatili siyang senador kahit matalo siya, di ba? Napakalakas nun. And pretty sure ako tatalunin nun si Sara Duterte. Ngayon pa nga lang, si Leni Robredo in particular, coast to coast na sila ni Sara Duterte. Si Rapi Tulfo, kung sakaling tumakbo, kampihan ng administrasyon, di ang lakas ng puwersa din nun. Biruin mo, may sariling base si Rapi Tulfo. May sarili siyang fan base, supporter. Tapos, dahil inendorso siya ng ating Pangulo, if-ever lang ito yung mga wild imagination lang. Nandito ang mga PBBM supporter at mga loyalista na poprotektahan si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kahit ayaw natin kay Rapi Tulfo kung sino man na maaaring tumalo kay Sara Duterte, ang iisipin natin si Pangulong Bongbong Marcos mga tol eh. Pag naging presidente si Sara Duterte, sigurado tayo kulong si Pangulong Bongbong Marcos. Walang pagdududa dyan. Hindi ako magkakamali dyan. Once na maging presidente si Sara Duterte, kulong si Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko, naiisip yan ng ating Pangulo at ng mga taong nakapaligid sa kanya.
Kaya bagamat ngayon inuuna ng ating pangulo ang pagtatrabaho, pero naiisip na nila yan behind the scenes, ha? Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Interes ng iba't ibang sektor ng lipunan. Nagre-reflect dun sa mga naipasa niyang mga batas, no? Ito ay pagtulak sa interes ng mga manggagawa, women's sector, LGBT, pati kabataan, at yung ordinaryong Pilipino. Sa mga nanay, pati mga single parent, lahat po, yan inilaban niya, tinulak niya, at ngayon nagbebenepisyo sila. Pinakita rin ni Senator Risa yung tapang niya na tumindig sa mga politikong dambuhala. Simula pa nung kay GMA hanggang kay Digong. At hindi siya passive, no? Kahit na yung mismong safety niya at freedom ay nakasalalay. Biruin nyo, nung kinupkup niya yung mga testigo doon sa Kian de los Santos murder, siya ay pinagtangkaan ng kasuhan o kinasuhan siya ng kidnapping para ma-intimidate siya pero hindi siya bumigay. Tapos ito yung kila Alice Guo, yung Senyor Aguila, kay Kibuloy, kay Digong mismo, talagang hinabol niya. Yun yung mga katangian na kailangan natin dito sa 2028. Hindi po pwede yung mga play safe. Kasi iba na po ang ginawang Pilipinas nung dumaan sa kamay ni Digong, maraming giniba ng mga institusyon ng demokrasya. So ito yung mga kailangan natin na ayusin. Is this choice final, sir? What if Senator Risa chooses not to run and support someone else? Lahat naman po yan ay magbabago depende sa circumstances at hand. Ultimately, it's going to be her choice. Kung hindi po siya tutuloy by next year, edi ano po tayo? Alangan namang ituloy pa rin natin. So siya po ang may pasya niya. At we will just follow kung ano ba ang magiging desisyon niya ultimately. Meron ho ba kayong napipisil o nakikitang vice presidential candidate na pwedeng i-partner kay Senator Risa? Ayan na. Ang aking tinutulak po ay magsanib puwersa yung administrasyon at yung middle forces. Ako, agree ako dyan, mga tol. No? Sana mabigyan ng konsiderasyon ng ating Pangulo. Kasi the only thing na magpapanalo sa mga Duterte ay kapag divided ang mga Pilipino. Ginawa na nila yan noong 2016. Diba? Dapat matuto na tayo sa kasaysayan. Kung nagkaisa lamang, in particular, si Mar Rojas at saka itong sino yung isa? Senator Grace po. No? Kung nagkaisa sila na isa ang bumitiw, suportahan ng isa, hindi mananalo si Rodrigo Duterte kasi minority president si Rodrigo Duterte. No? At ganun ang potensyal na mangyari kay Sara Duterte, minority president. Pero kung susumahin ninyo at magsama ang forces na tinatawag na middle, yan ay sina Pink at Dilaw, at ang kasalukuyang gobyerno, ang administrasyon, hindi uubra si Sara Duterte. No? Pupusta ako dyan. Pupusta ako dyan pag ganyan ang nangyari. No? Maghahanap tayo ng mga may isang salita at kasi-kasi ika nga. nagsugal bigla no? Hindi kasi malakas ang paniniwala ko na ang tanging kaparaanan lamang para kay Sara Duterte manalo ay tumakbo ang maraming kandidato. Tama si Tito Waldo again, no? Na sana wag magkandidato ang marami kasi mahati talaga boto. Ang mga DDS solid sila. Mga tanga yan Bulag ang mga yan, tanga yan. Wala nang direksyon yan kung hindi Duterte lang. Kahit nga, sabi nga ni Trillanes, kahit pumatay ang mga Duterte sa harapan ng publiko, Duterte pa rin sila. No? Hindi na mababago yan. Pero yung mga nag-iisip ng tama, mahahati. Kasi may kanya-kanya tayong paniniwala kung magkaisa ngayon, di magsasama. Kaya sigurado, talo si Sara Duterte kapag 2 o 3 o 4 lamang na kandidato ang naglaban-laban.
sa pagka-presidente. Kahit dumami, basta yung mga key candidates, yung mga talagang malalakas na kandidato magkakaisa laban kay Sara Duterte, walang ubra si Sara Duterte. Kasi itong middle forces ngayon ay nandito, no? Basically, aligned yung interest nila as far as being anti-Duterte is concerned. So yung administrasyon, kung magsakip-pwersa into a coalition with itong middle forces na pinamumunuan ni Senator Risa, edi yun po ang pwede mangyari. Si Senator Risa ang magiging standard bearer for president. Pwedeng si Senator Erwin Tulfo ang pwedeng gawing kandidato for vice president ng administrasyon. Para yung buong puwersa mas solid talaga at masigurado nating magtatagumpay itong mga anti-Duterte forces. Are you proposing, sir, a timeline? Kumbaga, dapat magpasya na sila this early. Pero ang tanong, amenable kaya ang grupo ng Pink at Dilaw kung magkabaligtad? Kung ang isulong naman sa pagka-presidente, ito lang, wild imagination lang. Hindi ako kumakampi kay Rapi Tulfo, na isipin ko lang. Si Rapi Tulfo naman sa administrasyon, tapos ang pagka-vice-presidente, ang grupo naman nila. Papayag kaya itong mga to? Yun ang mahirap. Baka kasi hindi sila pumayag at tatlo na ngayon ang maglalaban na malalakas. Tingnan natin kung saan hahantong yan. Para po makapaghanda po ang grupo. Nag-express naman po ng openness na si Senator Risa. Kaya nga po tinuloy na namin yung aming pag-i-endorse sa kanya kasi nga wala na tayong oras. Kung aantayin pa natin kagaya next year, kagaya ng 2022, no, yung pag-decide, hindi ko kakayanin, hindi ko ganon. Kasi yung kabilang puwersa ay nagsimula na 2023 pa lang yata. 'Di ba? Nagdeklara na sila. Tapos ngayon, hindi naman pwedeng pinapartidahan natin yung kalaban. Kailangan simulan natin maaga ito. At so doon po sa middle forces, isa lang po ang nagsabi ng openness, siya nga po si Senator Risa. Si Mayor Leni Robredo, nagsabi na po siya definitively, talagang hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Doon na lang daw siya sa Naga, tatapusin niya yung 3 terms kung sakali. Si Senator Ban naman ay nag-iisip-isip pa. So, ganun po ang estado. Sa akin dito, given the situation at hand, kung nag-iisip-isip ka pa kung maninilbihan ka bilang Pangulo ng ating bansa, kung hindi ka handa hanggang ngayon, baka hindi ka na maging handa. So, yan naman ang isa pa. Tama yung punto na yan ni Senator Trillanes, na dapat as early as now, maliban sa ating Pangulo, kasi dapat magtrabaho muna. Kung ikaw ay talagang nangangarap maging Pangulo, i-ready mo na. Ang maagang preparasyon, ang isa sa dahilan para mas lumakas ka pa. No? Huwag mo nang patagalin pa, huwag ka na magpakipot-kipot pa. Hindi na uso ngayon yung pakipot pa, lalo sa pagsisilbi sa bayan. Ipakita mo sa taong bayan na ikaw talaga interesado sa posisyon na yan, at ngayon pa lang ipamalas mo na yung inyong intensyon, no? Si Sara Duterte, on the contrary, kaya lang naman nagdeklara yan ng kanyang kandidatura ng maaga, hindi dahil sa preparasyon, kung hindi para i-divert ang issue paalis sa kanya. Palabasin na ito'y pamumulitika na lamang dahil siya'y humaharap sa isang seryosong alegasyon katulad po ng impeachment. Pero alam naman natin na kung walang impeachment, ang diskarte ng mga Duterte ay laging magpakipot. Ginawa ni Sara Duterte last 2022, hindi nag-file ng kanyang kandidatura sa national politics, national elections, pero by November, nag-change, no? At ito ay kanyang pinili ang tumakbo sa pagka-vice-presidente. And eventually, nalaman natin na yun pala ay plano lahat. Nakakandidato siya pagka-vice-presidente, after 2 years, aagawin ang kapangyarihan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. But thank God, hindi sila nagtagumpay kasi hanggang ngayon, Pangulo pa rin natin si PBBM at mananatili na lamang pangarap yan para kay Sara Duterte hanggang 2028. Except sa 2028, pag hindi po tayo nagkaisa, baka matupad ang kanyang pangarap. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol
Ano ang masasabi ninyo dito sa ating pinag-usapang topic? I-comment nyo na lamang sa comment section. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.